Nagtanong si Kulong na hindi saya. Nagtanong si Kulong kung ba daw siya. Ano ang babae na oo. Then ang sagot ng babae is wala. Wala nag-ano sa kanya. Doon nagalit si Kulong. Kasi naghingi siya ng pera niya, hindi siya nalabas. So doon na kami nag-ano kasi na-shock na kami kasi naglabas na siya ng kutsilyo. Tapos binaba niya si Sean kasama yung mga bodyguard. Hindi ko na nakita kasi nasa pababa na. Uy, grabe. 20 minutes siguro, sabi ni Kulong na pababain mo yung mga babae. Wala akong pake sa mga babae, papatayin ko sila lahat. Kaya nagpanik ako. Kasi baka patayin niya kami. No? Ang inisip ni Pulong, hindi maganda to. Yung tao ko hindi nakakain ng kanton. Sabi niya, doon siya nagalit. Update sa kaso ni Pulong Duterte. May announcement tayo. Update mga kababayan, ito ho ang naganap ngayon lamang, kanina lamang binalita mga kababayan. Isa na naman pong testigo ang humarap para ilaglag si Paulo Duterte. Testigo! A woman who goes by the alias Kim has come forward, no pun intended, to claim she witnessed Davao City 1st District Representative Paulo Duterte's alleged assault of a man inside a bar on February 22. In an affidavit submitted to the police, to the CIDG last May 9, 2025, so kahapon lang, Kim narrated the incident she allegedly witnessed. O nakita niya daw mga kababayan. Mukhang may tatrabahuhin na naman si Pulong. No pun intended. Talking to ABS-CBN News, Kim said she goes to Davao 3 times a month for work and had known Christone John Sean Patria for about 2 years through a mutual friend. Dami palang friends si Pulong, guys eh. Oo, kaya pala pinaglalaban niya ang kanyang mga friends. When you need a friend that you can depend, andyan lang si Kim at meron ka ng best friend. But anyway, panoorin natin yung balita. Grabe, I cannot. I cannot. Sinalaysay ni alias Kim sa ABS-CBN News ang nakita niya umanong pananakit at pagbabanta ni Davao 1st District Representative Paulo Pulong Duterte kay Christone John Sean Patria sa isang bar sa Davao City noong Pebrero 23. Bandang alas 11 ng gabi noong Pebrero 22, pinapuntasan ni Patria sa isang pribadong subdivisyon sa Davao City. Dito niya nakita si Congressman Duterte, Patria, at ang negosyanteng nagngangalang Charlie Tan kasama ang ilang babae. Pagdating sa bar, inabutan niya ang kongresista na umiinom at sumasayaw. Ilang sandali pa, pinasama umano siya at ang dalawa pang babae ni Duterte sa kanyang mga bodyguard. Matapos ang isang oras, pagbalik nila, binigyan umano sila ni Duterte ng tig-13,000 piso. Uy! Dito na rin umano nagalit si Duterte nang hindi masagot ng isang babae ang tanong ng kongresista. Nagtanong si Kulong na hindi saya. Nagtanong si Kulong kung ba daw siya. Ano ang babae na oo. Then ang sagot ng babae is wala. Wala nag-ano sa kanya. Doon nagalit si Kulong. Kasi naghingi siya ng pera niya, hindi siya nalabas. So doon na kami nag-ano kasi na-shock na kami kasi naglabas na siya ng kutsilyo. Inano niya na si Sean sa gilid. Tapos nagpanik kami. Tapos binaba niya si Sean kasama yung mga bodyguard. Hindi ko na nakita kasi nasa pababa na. Kwento pa ni Kim, maging sila ay pinagbantaan ng kongresista. Uy, grabe. 20 minutes siguro, sabi ni Kulong na pababain mo yung mga babae. Wala akong pake sa mga babae, papatayin ko sila lahat. Kaya nagpanik ako. Kasi baka patayin niya kami. No? Grabe. Nag-uubos ng witness. Pati daw sila pinagbantaan. According dito naman sa balita ng ABS-CBN,
Basahin ko na lang. 20 minutes later, Kim said Pulong asked her and 2 other women to stand up and leave the bar to go with Duterte's 2 bodyguards. Oh, ito ba yung mga taga-PNP? Not good, not good. After 1 hour, Kim and the 2 other women went back to the bar where Duterte allegedly gave her and the 2 women 13,000 each. Kim alleged that the tension started when Duterte in Bisaya asked a woman, so isa sa mga kasama niya, if she had been partnered with someone, in short, kung nagpakain siya ng kanton. Yung isa. The woman failed to answer, hindi raw siya nakasagot. So, ang iniisip ni Digong, Digong ni Pulong, sabagay, pareho silang manyak. Oo. Ang iniisip ni Pulong, hindi maganda to. Yung tao ko hindi nakakain ng kanton. Sabi niya, doon siya nagalit. Kim said Duterte became furious and pulled out a knife to confront Patria. Wait lang. So, ibig sabihin, mga kababayan, baon na ni Pulong yung kutsilyo papunta dun. Unless may nag-abot sa kanya doon sa bar. Unless alam na niya na hindi nakakain ng kanton yung isang security niya. Wala kaming magawa kasi na-corner talaga, parang kumaga hopeless. Nababa na kami, doon na namin nakita na grabe yung pagbugbog kang Sean. Sampal, palo sa kamay, taga-palo sa kamay, 1,000. Taga-sampal, 1,000. Suntok, 1,000. So, tama pala ang hula natin ng isang beses, guys. Kada sampal, 1,000. Kada suntok, 1,000. Kada sipa, 1,000. Ibig sabihin, bayad ka na sa physical injury mo, ha? Sinuntok kita, ito 1,000. Sinampal kita, ito 1,000. Sinipa kita, ito 1,000. Bayad ka na, ha? Alam niyo yung tawag doon, mga kababayan? Adding insult to injury. Yung gumawa ka ng krimen, tapos in the act of committing the crime, ininsulto mo pa yung pagkatao. Napakawalang yan naman ni Pulong. Sana kayo pupulutin yan ngayon, Pulong. Again, mga kababayan, kanina pinag-uusapan natin yung Davao City. Mga taga Davao, magising-gising na ho kayo. Hindi nyo ho deserve ng mga ganitong klase mga leader dyan sa Davao City. Ang deserve nyo po ay maayos, yung tatratuhin kayo na maayos, yung totoong tao na, yung tao na talagang magbibigay ng totoo at tamang solusyon sa mga problema, yung mga problema nyo dyan sa Davao City. Hindi nyo kailangan ng ginaganto kayo, binawalang niya kayo. Ninakawan na nga kayo ng pera eh. Dinala pa sa bisyo yung pinagnakaw niya.